Sa madalas na pagpapakita ng China ng kanilang lakas militar sa paligid ng Taiwan sa pamamagitan ng sunod-sunod na military exercises, tila ba panahon na lang ang bibilangin at isasagawa na nito ang kinatatakutan ng marami na tuluyang pagsalakay sa Taiwan. Ngunit ang tanong, gaano kahanda ang Taiwan? Gaano kapreparado ang kanilang militar? At paano nila tinitrain ang mga mamamayan sa napipintong pagsakop ng China sa kanila? Ano-ano ang mga kakaibang hakbang at diskarte na kanilang ginagawa upang pumalag sa mas malakas na puwersa ng China? Kasama na dito ang paggamit sa isang sikat na convenience store. Kakayanin ba talaga nila ang China sa isang all-out war? Ano ang epekto sa ating mga Pinoy ng Taiwan-China war kapag nangyari, lalong-lalo na sa libu-libo nating mga OFW sa Taiwan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang Taiwan ay isang maliit na island nation na may mahigit sa 23 milyong mamamayan na matagal nang nanindigan sa kanilang kalayaan sa kabila ng mga banta mula sa mainland China. At dahil sa malinaw na paniniwala ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo, ang mga mamamayan ng Taiwan ay patuloy na naghahanda sa posibleng pagsalakay sa di-hamak na mas malakas at armadong kalaban anumang oras. Bagamat may ibubuga naman ang kanilang hukbong sandatahan dahil sa ilang taong walang tigil na pagpapalakas ng kanilang puwersa militar sa tulong ng US, malinaw pa rin na dehado sila laban sa China. Subalit naniniwala ang Taiwanese government na sa pinagsamang puwersa ng kanilang mga mamamayan at kasundaluhan ay baka may tsansa pa silang pumalag sa higanteng China. Kaya naman sinusulong ng Taiwan ang iba't ibang paraan upang mas lalong mag-alab ang nasyonalismo at kahandaan ng mga Taiwanese citizen na ipaglaban ang kanilang bayan sa oras na sumugod ang China. At narito ang mga paraan kung paano naghahanda ang mga tao sa Taiwan para sa isang potensyal na pagsalakay. Una ay ang pagpapalaganap ng kamalayan sa seguridad mula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda. Malaki ang ginagampanan ng edukasyon sa paghahanda ng mga mamamayan para sa isang posibleng giyera. Sa mga paaralan at komunidad, mayroong mga seminar at workshops tungkol sa survival skills tulad ng kung paano hanapin ang mga ligtas na lugar at mga bomb shelter na nakakalat sa buong Taiwan, mag-imbak ng pagkain at magtayo ng mga improvised shelter. Bukod dito, ang media sa Taiwan ay aktibong nagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na dapat gawin sa panahon ng krisis. Ang mga ahensya ng gobyerno ay naglalabas din ng mga guideline at alert system upang maipaalam agad sa publiko ang anumang banta. Ang kamalayan na ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga mamamayan na sila ay handa sa anumang sitwasyon. Pangalawa ay ang pagsusulong ng pambansang pagkakaisa. Sa harap ng posibleng panganib, ang pagkakaisa ng mga tao sa Taiwan ay susi sa kanilang survival laban sa China. Ang iba't ibang sektor ng lipunan mula sa gobyerno, negosyo hanggang sa mga simpleng mamamayan ay may nabuo ng estratehiya upang mapanatili ang katatagan ng bansa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga aktibidad na nagtutulak ng pagkakaisa tulad ng community building events at volunteer work ay nagiging mas madalas, kaya kumpiyansa ang Taiwan sa tatag ng kanilang mamamayan sa oras ng giyera. Ang pagpapalakas ng nasyonalismo ay isa ring mahalagang aspeto sa kanilang paghahanda sa pamamagitan ng mga kampanya na nagtatampok sa kasaysayan, kultura at mga tagumpay ng Taiwan ay mas nahihimok ang mga mamamayan na mag-alab ang pagmamahal sa kanilang bansa. Ang ganitong uri ng pagkakaisa ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na ipagtanggol ang kanilang tinatamasang kalayaan na malayo sa komunistang pamamalakad na paniguradong kanilang mararanasan sa oras na napasa kamay sila ng CCP o Chinese Communist Party. Ang mga ordinaryong mamamayan sa Taiwan ay aktibo ng gumagawa ng mga personal na hakbang upang maging handa. Kumuna sa mga pamilya ang nag-iimbak ng mga emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, baterya at first aid supplies. Mayroon ding mga app at website na nagbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan ang mga evacuation center, underground shelters at iba pang mahahalagang serbisyo. Nakahanda na rin ang malalalim na underground train station sa mga kabundukan ng Taiwan na magiging evacuation at shelter ng mga sibilyan sa oras ng matinding pambobomba ng China. Sa katunayan ay mayroong higit sa 117,000 air raid shelters ang nakakalat sa buong Taiwan bilang patunay na matagal na nilang iniisip na isang araw ay susugod din ang China sa kanila. Nag-aalok din ang gobyerno at maraming volunteer groups ng mga training programs para sa mga sibilyan tulad ng mga praktikal na kaalaman sa self-defense, basic survival skills at kung paano mag-evacuate sa ligtas na paraan. Ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na protektahan ng kanilang bansa. Sa katunayan,
ay itinatag noong 2021 ng dalawang Taiwanese defense experts, ang Kuma Academy na isang non-profit organization na nagbibigay ng pagsasanay sa mga sibilyan ukol sa first aid, evacuation at cognitive warfare. Layunin nitong ihanda ang mga mamamayan sa mga posibleng senaryo ng pagsalakay ng China. Mula Enero 2022, libu-libong katao na ang nag-enroll at nagsanay at target ng akademya na maabot ang 3 milyong mamamayan sa loob ng 3 taon. Ang mga klase ng Kuma Academy ay bukas para sa lahat, kabilang ang mga kababaihan at matatanda. Tinuturuan ng mga kalahok kung paano maghanda ng emergency bags, maghanap ng air raid shelter at magbigay ng first aid sa pamamagitan ng paglalagay ng tourniquet sa sinumang sugatan. Bukod dito ay tinitrain na rin ng gobyerno ang mga mamamayan na huwag paniwalaan ang mga disinformation campaign ng China upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa demokratikong sistema ng Taiwan. Hindi lamang mga pribadong organisasyon ang nagsasagawa ng paghahanda. Ang pamahalaan ng Taiwan ay nagpapatupad ng mga civil defense drills tulad ng one-an air raid exercises kung saan ang mga mamamayan ay nagsasanay ng mga hakbang sa paglikas at pagprotekta sa sarili. Isang kakaibang plano ng pamahalaan ay ang paggamit ng mahigit 13,000 7-Eleven convenience stores bilang mga sentro ng distribusyon ng pagkain, medical supplies at communication sa panahon ng digmaan. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang serbisyo publiko sa gitna ng krisis. Sa oras na mawala ng internet, ang buong Taiwan magsisilbi umanong emergency hotspots, ang mga sangay ng 7-Eleven kung saan patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga tao ng fax at radio messages mula sa militar at gobyerno. Ganon din ang patuloy na pagpapadala nila ng mensahe upang isiwalat ang impormasyon sa buong sambayanan sa anumang sitwasyon at update sa movement ng Chinese forces sa buong lugar. Sa katunayan ay nagkaroon na umano ng live drill ang Taiwan kung paano nila gagamitin ang 7-Eleven branches sa panahon ng giyera at may plano ang pamahalaan na gawin itong regular na pagsasanay sa buong Taiwan. Naisip nila ang ganitong strategiya noong kasagsagan ng COVID pandemic kung saan naging malaki ang papel ng libu-libong 7-Eleven branches upang maging distribution hub ng pagkain, gamot at komunikasyon sa gitna ng krisis. Natuto na umano ang Taiwan sa nangyari sa Ukraine na biglang sinalakay ng Russia nang hindi nakapaghanda ang mga mamamayan at gusto nila itong ibahin sa Taiwan. Kaya ganoon na lamang ang kanilang paghahanda. Maraming mamamayan ang napagtanto sa kahalagahan ng pagiging handa, hindi lamang ng militar kundi ng buong lipunan. Ayon sa isang Taiwanese civilian na aktibong kalahok sa mga nabanggit na training, kung handa ka, hindi ka matatakot. At kung hindi takot sa China, ang mga sibilyan ng Taiwan, mahihirapan itong tuluyang masakop ang buong bansa. May mga suhestyon na rin na lumabas na bakit hindi na lang armahan ang mga mamamayan ng Taiwan mula sa mga matataas na opisyal ng Estados Unidos. Iminungkahi ni dating US National Security Advisor Robert O'Brien na isipin mo na lang kung gaano kalakas ang panlaban ng Taiwan kapag magkaroon ng 1 milyong Taiwanese na may hawak na AK-47 sa bawat sulok ng bansa. Habang sinabi naman ng isa pang opisyal sa US Congress na dapat magbukas ang National Rifle Association ng Amerika ng sangay sa Taiwan. Subalit tinuligsa ng mga konserbatibong opisyal ng Taiwan ang suhestyong ito at sinabing ito ay hindi angkop sa konteksto ng Taiwan. Dagdag pa nila na ang mga ideyang ito ay mas nagpapakita ng kultura at politika ng US kaysa sa tunay na pangangailangan ng Taiwan. Binigyang diin nila na ang Taiwan bilang isang kapuluan ay mas nangangailangan ng depensa laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid at dagat tulad ng defense system ng Israel kaysa sa mga labanan sa kalsada. Ayon pa sa kanila na ang pagpapalaganap ng baril sa mga mamamayan ay maaring magdulot lamang ng mas mataas na antas ng karahasan. Ipinakita ang datos mula sa US kung saan may 120.5 na baril sa bawat 100 tao at 18 times na mas mataas ang insidente ng marahas na krimen na may kinalaman sa baril kumpara sa ibang mauunlad na bansa. Matatanda ang isang 17 anyos na lalaki ang namaril gamit ang isang modified submachine gun sa isang pawn shop sa New Taipei City na gumulantang sa buong Taiwan. Ang insidenteng ito ay ginamit nila bilang halimbawa ng potensyal na panganib ng mas malawak na pag-aari ng baril sa lipunan ng Taiwan. Bagaman hindi sinang-ayunan ang ideya ng pag-aarmas sa mga sibilyan,
Kinilala ng mga Taiwanese politician na mas kailangan nila ng mas epektibong pagsasanay para sa kanilang mamamayan. Binanggit nila na sa katunayan ay may mga binubuo ng batas upang gawing sapilitan ang military-style training sa mga sibilyan, kabilang ang mga firing exercise sa iba't ibang weapons-related training. Ipapatupad na rin ang mas mahabang sapilitang military service sa mga kabataan sa mga darating na panahon. Higit sa lahat, sinisigurado ng gobyerno na ang mga tao sa Taiwan ay patuloy na nagpapanatili ng kanilang diwang malaya. Nang sa gayon ay sa kabila ng mga banta, mananatili silang matatag sa kanilang paniniwala sa demokrasya at karapatang pantao. Ang kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang kalayaan ay isang mahalagang aspeto upang hindi sila magpasindak sa mas malakas at komunistang kalaban. Bukod sa mga sibilyan, isa pang aspeto ng paghahanda ng Taiwan ay ang paggamit ng teknolohiya. Sa modernong digmaan, ang impormasyon at teknolohiya ay maaaring maging isang sandata, kaya't ang Taiwan ay nagsusumikap na palakasin ang aspetong ito. Ang paggamit ng drone technology at satellite communication ay bahagi na rin ng kanilang plano. Kaya't doble o triple ang pagpuproduce ngayon ng Taiwan ng military drones upang pantapat sa China. Nilalaan nila ang kanilang malaking bahagi ng national income upang mag-invest sa drone technology at cyber security. Kilala ang China na madalas gumagamit ng cyber war, tulad na lang sa ginawa nila sa University of the Philippines website noong 2012 na kanilang hinak at sinira. Dahil sa malaking agwat ng Taiwan at China pagdating sa puwersa militar, naisip ng Taiwan ang estratehiyang asymmetric warfare upang gawing mahirap at magastos para sa China ang anumang pagsalakay. Kasama dito ang paggamit ng guerrilla tactics na puspusang pinag-aaralan ng kanilang militar upang gawing bintahe laban sa People's Liberation Army ng China sa oras na lumapag ito sa kanilang lupain. Buo na rin umano ang estratehiya kung paano gamitin ng Taiwanese Army ang mabubundok na lugar ng Taiwan at bumubuo na rin sila ng urban warfare tactics para naman sa bakbakan sa gitna ng kanilang mga syudad. Pinag-aaralan rin nila ang mabilis at epektibong pag-atake sa supply chain ng militar ng China gamit ang mga long-range weapon system na maaaring tumarget sa loob ng bansang China. Pati na rin ang pag-atake sa malalaking dams ng China tulad ng Three Gorges Dam na maaaring maging sanhi ng malaking pagbaha sa maraming pamayanan ng China kung sakaling umatake ito. Puspusa na din ang pagbili ng Taiwan ng mga armas mula sa US, kabilang ang Patriot Air Defense System at fighter planes. Mabilis din ang kanilang pagmamanufacture ng sariling Chongqing anti-ship missiles at iba pang panibagong armas na gawa mismo sa Taiwan. Nag-develop din sila ng sariling submarino sa tulong ng mga kaalyado tulad ng US, UK at Australia. Bagamat hindi malinaw kung direktang tutulong ang US sa depensa ng Taiwan, patuloy pa rin naman itong nagbibigay ng armas. At ang mga special forces ng Estados Unidos ay patuloy din na sinasanay ang mga sundalo ng Taiwan. Sa katunayan ay may $19 billion pang backlog para sa mga armas na in-order ng Taiwan mula sa Amerika na inaapura na ng Taiwan dahil sa sunod-sunod na military exercises ng China. Bagamat limitado ang opisyal na diplomatikong ugnayan ng Taiwan dahil sa One China policy, patuloy nilang pinapalakas ang kanilang relasyon sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at ilang miyembro ng European Union na nagbibigay ng suporta sa Taiwan sa pamamagitan ng militar, ekonomiya at diplomatikong paraan. Gumagamit din ang Taiwan ng soft power diplomacy sa pamamagitan ng kultura at teknolohiya. Ang kanilang industriya ng semiconductor ay isa sa pinakamalaki sa mundo at ito ang isa sa mga paraan upang mapanatili ang kanilang kahalagahan sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ganitong paraan, ang Taiwan ay naging isang mahalagang kaalyado sa mga bansa na maaaring tumulong sa kanila sa oras ng kagipitan. Ang ekonomiya ng Taiwan ay isang mahalagang aspeto ng kanilang paghahanda. Ang isang malakas na ekonomiya ay nagbibigay ng kakayahan sa bansa na mapanatili ang kanilang kasarinlan. Ang mga sektor tulad ng teknolohiya, agrikultura at turismo ay patuloy na pinapalakas upang tiyakin ang self-sufficiency ng bansa laban sa anumang external threats. Sa panahon ng krisis, mahalaga rin ang food security. Ang gobyerno ng Taiwan ay nagtataguyod ng mga programa upang mapataas ang produksyon ng pagkain at magtayo ng mga food reserve center kung saan anumang oras ay maaaring mag-imbak ng pagkain na tatagal ng ilang linggo o buwan para sa kanilang mga sundalo at mamamayan. Bagamat maliit lamang ang lupain ng Taiwan, gumagamit ito ng panibagong agricultural techniques tulad ng vertical at hydroponic farming upang madoble o triple ang kanilang food production na maaaring magamit sa gitna ng gyera. Sa kabilang banda, paano naman maaapektuhan ng mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan kung matutuloy ang digmaan nila sa pagitan ng China? Ang posibleng pagsiklab ng digmaan ay may malaking epekto sa mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan.
Ayon sa datos, halos 200,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa Taiwan. Karamihan sa mga ito ay nasa sektor ng manufacturing, electronics at caregiving. Ang kanilang kaligtasan, kabuhayan at kinabukasan ang maaaring malagay sa alanganin sakaling sumiklab ang tensyon. Kung magaganap ang digmaan, tsak na maapektuhan ang ekonomiya ng Taiwan. Ang mga negosyo, pabrika at mga kumpanya na pinagtatrabahuhan ng maraming Pilipino ay posibleng magsara o huminto ng operasyon. Ang ganitong sitwasyon ay magdudulot ng kawalan ng trabaho at kita sa mga overseas Filipino workers. Bukod dito, ang seguridad ng mga Pilipinong manggagawa ay maaaring malagay sa panganib. Ang mga lugar na dating tahimik ay magiging sentro na ng labanan. Dahil dito, maaaring magsagawa ng sapilitang pagpapauwi ang gobyerno ng Pilipinas para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang mabilis at epektibong aksyon mula sa Philippine government. Gayon din ang pagpapalakas ng mga contingency plan upang maprotektahan ang mga OFW at kanilang mga pamilya. Ang pagkakaisa at paghahanda ay susi sa pagharap sa anumang hamon na dulot ng posibleng digmaan na talaga namang makakaapekto sa ating mga Pinoy na nasa Taiwan. At hindi rin malayong madawit ang Pilipinas sa gera lalo na kapag pumasok sa eksena ang Amerika. Dahil sa ating defense treaty sa US, maaari nilang gamitin ang ibang base militar sa ating bansa at kapag gayon ay maaari na rin tayong maging target ng China. Lalo na't meron din tayong sariling issue laban sa kanila sa pamamagitan ng mga isla sa West Philippine Sea. Kaya wala tayong ibang magagawa kundi ipanalangin na lang na huwag itong mangyari dahil hindi lamang mga mamamayan ng Taiwan ang apektado kundi pati tayo ring mga Pinoy at ang mahal nating bansang Pilipinas na lugmok na nga sa maraming problema ay madadamay pa sa isang malawakang gera.